Nabuking ni Senadora Amy Marcos na wala pang malinaw na guidelines at listahan ng mga benepisyaryo para huyan sa mga tatanggap ng ayuda mula sa Kaposang Kita o AKAP program ng pamahalaan. Ito po ay matapos na kumpirmahin ng Department of Labor and Employment na wala pa silang listahan ng minimum wage earners. At ayon sa mga nakuhang impormasyon ng mambabatas, tila taliwas o hindi tugma ang mga datos ng mga kinaukulang mga ahensya ng pamahalaan. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, bigo nga ang DSWD na makapagsumite ng listahan o guidelines ng mabibigyan o makikinabang dun sa kontrobersyal na AKAP program na pinondohan niya ng 12 billion pesos. Dahil dito nangangamba ang mga senador na magagamit ang pondong yan para sa pangangampanya ng mga kakandidato sa midterm elections. Paano sila gagawa ng listahan ng minimum wage? Wala silang listahan ng minimum wage, mas lalong wala silang listahan ng informal, contractual, and less than minimum wage. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. Yan ang sermon ni Senador Amy Marcos sa mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development at Labor and Employment matapos madiskubre na wala pang malinaw na guidelines at listahan na matatanggap ng ayuda mula sa Kaposang Kita program ng gobyerno. Your Honor, it's not the MSWD or the provincial social worker. But your guidelines precisely say. No, Sa pagdinig ng Senado sa issue ng AKAP, hinanap ni Marcos ang listahan ng mga beneficiaries. Ano raw ang kasigurahan na hindi gagamitin ito ng mga kandidato ngayong kampanya at tamang mga beneficiaries ang makikinabang? At iba pang May mga... listahan ba kayo? May direktoryo ba ng minimum wage earner? Wala pong pangalan. Ang meron lang po na available yung numero ng mga minimum wage. Malalaman kung sino yung tamang beneficiary. Wala naman pala kayong listahan ng minimum wage earner. Pero ang maliwanag, walang listahan ng minimum wage earner ngayon. Sa DOLE man o sa DSWD. Wala po. At ito ang target ng AKAP, ngunit hindi maliwanag kung sino sila. Wala kayong pangalan. Ayon sa DSWD, bahagi ng probisyon ng AKAP, ang mga makakatanggap ng pondo ay mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum wage at matinding naapektuhan ng inflation. Pero sa ngayon, aminado ang DOLE na wala pang listahan ang minimum wage earners. Pero tutuklasin pa. Sa ngayon, andyan na yung pera, andyan yung programa, hindi alam kung kanino pamimigay. Tama? Sa nakuhang detalye ni Marcos mula sa Employers Association of the Philippines, aabot lang sa 2 milyon ang sumusweldo ng minimum pero sa datos ng DOLE, aabot ito sa 5 milyon. Kami po ay may mga inspection din. Nag-i-inspect po kami ng mga kumpanya. Nalalaman po namin kung sino yung mga kababayan po natin na minimum wage earner at hindi mga minimum wage earner. Although may limitation din po at ang unang limitation, walang pangalan. Pero kinukustyon ni Marcos ang hakbang dahil mas marami pa raw may hirap ang nangangailangan ng ayuda tulad na mga sumusweldo ng mas mababa sa minimum. Hindi nga workers yung PWD at saka senior So hindi sila qualified. Then klaro lang tayo para nagkakaliwanag ang tungkol sa programa at litong-lito po kami. At kung yan ang guidelines na ibibigay sa COMELEC, hindi ko alam kung angkop yan sa utos ng Pangulo na dapat maliwanag at may safeguards. Kinukustyon rin ng ilang grupo ang hakbang dahil bakit uunahin bigyan ng tulong ang may trabaho samantalang milyon-milyong Pinoy ang walang income. I think we should be clear now if a person is unemployed because he cannot find employment, kasama ba siya? Because there will be more. Maubos yung pera sa those unemployed lang. I mean, we will not be. Let's not talk about minimum wage anymore because if you include those unemployed because they cannot find work, they should be given priority. Isa pa sa sinita ni Marcos, bakit nga ba mga empleyadong makakatanggap ng below minimum wage ang bibigyan ng AKAP samantalang mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasweldo ng mas mababa pa sa itinatakdang minimum wage? Bakit premyuhan ng AKAP yung mga labag sa batas? Pero ang pepremyuhan po natin, quote and unquote, yung mga manggagawa.
nanaisin pa rin po ba natin na although may separate pong proseso in requiring employers to pay workers the required minimum wage. Sasagipin yung employee at walang parusa sa employer. Meron po. It does not set aside the liability of the employer from paying minimum wage. Pero ang tinitingnan po kasi habang naglalabag sa batas yung employer, ang pamahalaan ng gobyerno muna ang magbabayad ng akap. Tama ba yun? Humarap naman sa pagdinig si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at inireklamo ang matinding korupsyon sa pamamahagi ng akap. Bukod sa present ang mga politiko sa distribusyon, ang pamamahagi depende sa endorsement ng isang mambabatas. Ma'am, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin ho, ma'am, lalo ho silang gumagaling. Lalo ho silang gumagaling kasi tuwing natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng workaround, ma'am, sa mga projects. Pero matindi, ma'am, talaga rito sa aside from the projects, in another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank, kasi sa dami mapipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala nila. Pero sa dami mapipirma na lang. Alex, sabi ng COMELEC kung mabibigo ang DSWD na magsumite ng malinaw na guidelines, hindi ito ilalagay o sa exemption. Ibig sabihin hindi ito maaring ipatupad lalo na sa panahon ng pangangampanya ng mga kandidato. Sabi kanina ni Justice Carpio, dapat maging malinaw yung listahan tulad nung ginawa sa 4Ps. Kung hindi raw mangyayari ito, Alex, maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad na ilang probisyon ng pambansang budget. Alex. Okay, Mayan, parang naulinigan ko dati na nagsalita ang budget secretary, binabanggit niya na itong akap na ito ay magkakaroon ng conditional implementation. Ito ay siguro may papatupad lamang kung meron ngang malinaw na final guidelines at listahan nga, no? So doon pa lang sa sinabi ng ating kalihim, baka pwede nang gamitin na wag muna ilabas sa panahon ng eleksyon, di ba, Mayan? Tama, Alex, sabi ni COMELEC Chairman Garcia kanina, dapat maging malinaw kung sino yung makikinabang para hindi ito magagamit ng mga kandidato, lalo't umamin yung ilang local government officials na yung pagpapalabas daw ng akap ay depende dun sa rekomendasyon ng mga nakaupo sa pwesto. Ayun. Ako, siguro pagpaliban muna na dahil bomalams, ika nga sa mga tawag sa kalye, di ba? Yung malabo pa, yung mga ganong usapin. So, antayin natin ang kumpletong listahan. By the way, isa pa, para malaman na ikaw ay minimum wage earners, hindi ba natanong ni Senadora na pwede nyo naman sigurong i-impose dun sa mga possible beneficiaries na magpakita sila ng kanilang payslip, di ba? Para makita kung magkano ba talagang tinatanggap mo. Tama, Alex, meron daw listahan ang DOLE, pero yan ay hindi tugma sa listahan ng samahan ng mga employers. Kaya sabi ng mga senador, dapat linawin kung talagang yan ba ay may katotohanan at bakit yung iba ay nagpapasweldo ng below minimum. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera, mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.